Hello guys, welcome back dito sa The Network Lab videos. So for today's video guys, papakita ko lang sa inyo yung overview nitong network na isa-set up ko dito gamit yung GNS3. Okay, so itong ganitong setup is na gawa ko na siya before. Ayun yata yung unang-una kong in-upload dito sa TikTok. Pero buo na kasi siya na may configuration na siya nung in-upload ko siya, in-explain ko na lang. So ngayon, i-recreate ko lang siya step by step or configuration by configuration. Okay, so itong lahat ng to, wala pa tong configuration. Kumbaga dinidesign ko pa lang siya based dun sa nauna kong in-upload. Okay, so yung title pala nito guys is OSPF over IPsec VPN tunnel. So ang purpose ng OSPF over IPsec VPN tunnel natin is syempre ganito yung firewall sa HQ, firewall natin sa site A, tsaka site B is magpo-form sila ng VPN tunnel. Yan, IPsec VPN tunnel yan. Tapos palitan ko yung kulay. So magpo-form sila ng tunnel, yan, para sa encrypted communication. And then yung OSPF natin is magra-run siya inside sa tunnel para sa routing natin, para sa dynamic routing natin. So parang itong local area network dito, tsaka local area network dito is makapag-communicate sa isa't isa gamit yung dynamic routing natin na OSPF. Okay, so gumamit tayo ng dynamic routing na para hindi na tayo mag-manually configure ng mga routes. Okay, kasi sabihin natin dumadami yung network dito, dumami yung network dito, dumami yung network dito. Mag-manual config tayo dito sa mga pfSense. pfSense pala yung gamit nating firewall, guys. So mag-manual config tayo dito. Yan, static route. So, hassle. So, ngayon, ipapaubaya natin yan sa OSPF. Magkaroon lang ng changes dito, madagdagan yung network, i-advertise lang natin sila dito sa mga firewall natin. And then, automatic, mag-a-adjust na sila sa isa't isa. And then, dito sa HQ, makikita nyo, meron tayong basic ano lang to guys, basic setup lang, nating fancy. So, meron tayong core switch 1, core switch 2. So, may dalawang cable dyan papunta sa HQ na pfSense. So, iaano natin yan, ibabundle natin yan for load balancing tsaka increase bandwidth na rin. And then, yan, ganun din. Sa core switch 2, dalawa rin, ibabundle din natin yan. And then, switch to switch, core switch to core switch, nakabundle din yan, LACP. And then, yung core switch 1 natin, yung magiging primary root bridge natin. Okay, and then yung core switch 2, yung magiging secondary natin. Tapos meron tayong tatlong access switch. Sa access switch 3, designated lang yan para sa ating domain controller tsaka file server. Tapos yung access switch 1 at 2 para sa ating mga end devices. So, magkakaroon pa tayo rito guys sa mga susunod pag nabuo na natin to. Magkakaroon tayo dito ng tinatawag natin na DMZ. Yan, magkakaroon tayo ng DMZ rito kasi maglalagay tayo ng server dito na pwedeng ma-access ni site A tsaka ni site B publicly. Siguro maglagay tayo dito ng FTP, tapos dito web server. Mga basic ano lang, basic configuration lang. Okay? And then, si HQ, pfSense, connected siya sa isang ISP. Yan. And then, si site A, ISP rin. Yan. Tigi-isang ISP lang muna sila or isang connection lang muna. Pagaganahin muna natin to. Tapos, saka natin lalagyan ng redundancy or ng failover. Magkakaroon tayo ng another connection dito, ISP2. Tapos, dito naman, another ISP. Dito, another ISP. Yan. So, ngayon, ito lang muna. Wala muna tayong failover or redundancy rito sa wide area network natin. And then, dito pala sa HQ, makikita nyo, meron tayong DC01. So, ito yung domain controller natin. Ito yung read and write. So, dito pwede kang gumawa ng changes dito sa domain controller natin na to. Tapos, meron tayong file server. So, simple file sharing lang para makapag-share tayo ng data from file server dito sa HQ papunta rito sa site A and site B. And then, mag-a-apply din tayo ng GPO sa domain controller na to para sa automation. Okay? And then, dito naman sa site A, isang switch lang. Then, DC02. Yan, makikita nyo, RODC. So, read-only domain controller siya. So, ibig sabihin, dito nila kukunin yung replication nila sa DC01. So, magre-replicate yan dito. Yan. Ganon din si site B. DC03, RODC. Dito rin nila kukunin yung replication kay
DC01. So, para ang mangyari, itong mga user dito, yung mga end devices natin, hindi na sila mag-authenticate dito sa DC01. Hindi na sila babiyahe sa VPN tunnel natin para ma-authenticate sila ng DC01. Ang mangyayari, mag-authenticate na lang i-authenticate na lang sila ng nearest server na naka-deploy. So, ibig sabihin, dito sa site A, ito si Windows 7, ang mag-authenticate sa kanya is si DC02 dahil ito yung nearest server sa kanya. And then, si client natin dito sa site B, ang mag-authenticate sa kanya is yung DC03. Kasi, yan yung nearest server sa kanya. Okay, and then, yun, kukonfigure din tayo ng Active Directory domain sites and services dito. Tapos, yun lang. Bali yung mga server dito sa site A and site B, may dalawa silang connection. So, ang gagawin, ito ay naka-ano rin, naka-bundle din. So, magko-configure tayo kay switch ng LACP. Etos dito kay DC02, magko-configure tayo ng NIC teaming. Ganon din dito, DC03, NIC teaming, dito LACP. Yun lang guys yung overview na itong network setup natin. So yun, stay tuned lang kayo and maraming salamat.